Kumusta po kayo? Ako po si Doc. Ramon de la Cruz, isang doktor na may espesyal na malasakit at kaalaman sa pangangalaga ng mga nakatatandang Ginoo. Mahigit 30 taon na po akong tumutulong sa mga kalalakihang edad na pataas upang maibalik ang kanilang lakas, intimasya at kumpiyansa sa sarili. Naranasan niyo na po ba na tila ba kumukupas na ang inyong pagnanasa kahit na nararamdaman nyo pa rin ang kislap sa inyong kalooban? Pakiramdam nyo ba ay ginagawa nyo naman ang lahat ng tama, ngunit ang inyong katawan ay hindi na tumutugon tulad ng dati? Ano kung ang tunay na dahilan ng inyong mga pinagdaraanan ay hindi lamang ang pagtanda, mababang testosterone, o maging ang inyong kapareha, kundi isang bagay na hindi nyo namamalayang ginagawa ng inyong sariling mga kamay? Ngayon, ibubunyag ko ang 5 lihim na pagkakamali na madalas gawin ng mga nakatatandang lalaki sa kanilang pagsasarili, na palihim na sumisira sa kanilang sensasyon, tibay at kasiyahan. Higit sa lahat, ipapaliwanag ko kung paano iwawasto ang posibleng pinsala. Ibubunyag ko rin ang isang pangkaraniwang gawi na maaaring nagpapaliit ng inyong kaligayahan nang hindi nyo namamalayan. Simulan natin sa pinakanakapipinsala at pinakakinaliligtaang gawi sa lahat. Ito ay isang bagay na ginagawa ng milyon-milyong kalalakihan nang hindi nag-iisip, ngunit sa paglipas ng panahon ito ay tahimik na nagpapamanhid ng inyong sensitibidad at nagpapahirap na tamasahin ang tunay na intimasya. Ang tinutukoy ko ay ang death grip o madiing paghawak. Unang pagkakamali. Ang madiing hawak, death grip na pumapatay sa inyong sensitibidad. Nakita ko na kung paano sinira ng pagkakamaling ito ang mas maraming buhay sexual kaysa sa halos anumang bagay. Ang nagpapaging mapanganib dito ay hindi alam ng karamihan sa mga lalaki na ginagawa nila ito. Ito ang tinatawag na death grip, at ito nga ay ayon sa literal na kahulugan nito, parang hawak na nakamamatay sa higpit. Sa paglipas ng mga taon, maaaring nasanay kayo na magsarili gamit ang isang matindi at mahigpit na hawak, isa na mabilis, puwersado at nakatuon lamang sa pagtatapos. Sa simula, maaaring ito ang tila pinakamabisang paraan para makaramdam ng ginhawa. Ngunit sa pagdaan ng panahon, ang gawin na iyon ay tahimik na tinuturuan ang inyong utak at katawan na tumugon lamang sa isang bagay, ang sukdulang presyon o diin. Narito ang problema. Ang ganoong uri ng stimulasyon ay hindi kayang pantayan ng isang kapareha. Walang kamay, walang bibig, walang katawan, gaano man kamapagmahal o kahanda ang makagagawa ng tindi na parang bakal na kinasanayan niyong hanap-hanapin. Dahan-dahan, ang inyong sensitibidad ay nagsisimulang kumupas. Nagiging mas mahirap makaramdam ng kasiyahan mula sa tunay na haplos. Maaaring mapansin nyo na mas matagal bago kayo labasan kasama ang inyong kapareha o hindi na kayo nilalabasan talaga. Kapag nangyari iyan, pumapasok ang duda. Nagsisimula kayong magtaka kung may mali ba sa inyong katawan. Nakakaramdam kayo ng pagkabigo, kahihiyan, marahil pati pagkadismaya. Ngunit ang tunay na salarin, ito ay ang madiing hawak. Nakapagtrabaho ako kasama ang mga kalalakihan
na ilang taon nang iniisip na sila ay dumaranas ng erectile dysfunction, mababang libido, o kahit hormonal imbalances para lamang matuklasan na ang kanilang mga gawi sa pagsasarili ang tunay na pinagmumulan ng problema. Ang mahigpit na hawak ay hindi lamang nagpapamanhid sa mga nerbiyos sa ari, kundi nakaaapekto rin sa daloy ng dugo, muscle memory, at mental na pagkaantig. Nagiging isa itong tahimik na programa sa pagsasanay, isa na nagkukondisyon sa inyong katawan na tumugon sa isang bagay na artipisyal at tanggihan ang lahat ng iba pa. Ito ay higit pa sa pisikal na problema. Maaari nitong malalim na mapinsala ang inyong kumpiyansa, inyong mga relasyon, at inyong paniniwala na posible pa ang tunay na intimasya. Ngunit narito ang magandang balita, ang pinsalang ito ay hindi permanente. Ang inyong katawan ay maaaring matutong muli. Maaari niyong baligtarin ang pamamanhid, ang pagkaantala, ang pagkawala ng koneksyon. Ang unang hakbang ay luwagan ang inyong hawak. Dahan-dahan lang. Subukan ang banayad na haplos, paggamit ng pampadulas, at pagkakaiba-iba ng paraan. Maaaring makaramdam kayo ng pagkailang sa simula, kahit na hindi ito kasiyasya, ngunit iyon ay dahil lamang sinasanay niyong muli ang inyong mga pandama. Maniwala kayo sa akin, kapag ang inyong katawan ay nagsimulang makaramdam muli, tunay na makaramdam, lahat ay magbabago. Ngayon, kung ang madiing hawak ay tungkol sa pisikal na tindi, ang susunod na pagkakamali ay tungkol naman sa mental na pag-uulit. Ito ang nakatagong rutina na tahimik na nagpoprograma sa inyong utak na kailanganin ang parehong-parehong ayos sa tuwing gagawin ito, na pumapatay sa inyong kakayahang manatiling naantig sa tunay na buhay. Pag-usapan natin iyan. Ikalawang pagkakamali. Paggawa nito sa parehong paraan. Palagi. Kung may isang bagay na dahan-dahang gumagapang sa mga kalalakihan sa paglipas ng panahon, ito ay ang rutina. Tayo ay mga nilalang ng gawi. At kapag may isang bagay na epektibo, lalo na ang isang bagay na personal, gaya ng pagsasarili, madalas ay nananatili tayo rito. Parehong oras, parehong lugar, parehong pantasya, parehong ritmo, parehong pagtatapos. Sa simula, ito ay parang kontrol, kaginhawahan, prediktabilidad. Ngunit ang hindi namamalayan ng maraming lalaki ay ang pag-uulit na ito ay maaaring tahimik na baguhin ang wiring ng inyong utak, at sa paggawa nito, gawing mas mahirap makaramdam ng kasiyahan, koneksyon, o pagkaantig kapag ito ay tunay na mahalaga. Nagkaroon ako ng mga pasyente na nagsasabing pakiramdam nila ay sira sila dahil hindi na sila kayang antigin ng kanilang kapareha, o hindi sila makapanatiling naantig habang nag-iinitim man kahit na naroon ang pagnanasa. Ang katotohanan, hindi ang kanilang katawan ang problema. Ang kanilang utak ay sadyang nakondisyon na. Natutunan nito na tanging isang partikular na uri ng estimulasyon, marahil isang tiyak na video, isang partikular na kwento, o isang eksaktong pagkakasunod-sunod ng mga haplos ang maaaring humantong sa kasiyahan. Anumang labas sa makitid na bintanang iyon ay hindi na napapansin. Iyan ay hindi dysfunction. Iyan ay pagsasanay, tahimik, hindi sinasadya, ngunit napakalakas na pagsasanay. Ito ang tinatawag kong erotic dependency.
o erotikong pagdedepende. Sinasanay nyo ang inyong utak na asahan ang stimulasyon sa isang eksaktong paraan. Ngunit ang pakikipagtalik sa tunay na buhay ay magulo, hindi mahuhulaan emosyonal. Kapag ang inyong utak ay pinakain ng isang naka-script na bersyon ng pagkaantig sa loob ng maraming taon, nagsisimula itong tanggihan ang anumang hindi tumutugma rito. Ang resulta, walang ganang mga tugon pagkawala ng koneksyon habang nagiinitiman pagkabigo mula sa magkabilang panig at isang lumalaking takot na mayroong fundamental na mali sa inyo. Nakita ko na kung paano nagtapos ng mga relasyon ang ganitong paikot-ikot na sitwasyon. Nakita ko ang mga lalaking umatras ng emosyonal umiwas sa intimasya at dinala ang bigat ng tahimik na kahihiyan dahil hindi nila naiintindihan kung ano talaga ang nangyayari. Ang katotohanan, ang ganitong uri ng pag-uulit ay mas mapanganib kaysa sa tila inaakala. Hindi lamang ito tungkol sa pagkakaiba-iba. Ito ay tungkol sa pagbawi ng kakayahang umangkop sa inyong sistema ng pagkaantig. Kailangan niyong gisingin muli ang kakayahan ng inyong utak na tumugon sa iba't ibang uri ng koneksyon. Kailangan niyong sirain ang rutina. Nangangahulugan iyon ng pagbabago ng mga posisyon, pag-eeksperimento sa iba't ibang tagpuan, pagpapatay ng screen at pagpapagana ng inyong imahinasyon. Maaaring makaramdam kayo ng pagkailang sa simula kahit na hindi komportable, ngunit iyon ang punto. Ipinaalala nyo sa inyong katawan kung paano maging presente, hindi programado. At kung sa tingin nyo ay nakapipinsala ang mental na pag-uulit, maghintay kayo hanggang sa pag-usapan natin ang pisikal na discomfort na maaaring idinudulot nyo nang hindi nyo namamalayan. Ang susunod na pagkakamaling ito ay isa sa halos araw-araw kong nakikita sa aking practice at ito ay nauuwi lahat sa kung ano ang hindi nyo ginagamit gayong dapat sana. Suriin natin iyan. Ikatlong pagkakamali. Hindi paggamit ng pampadulas o paggamit ng maling uri nito. Nakagugulat ito sa maraming kalalakihan. Tila maliit, halos walang kwenta. Ngunit hindi ko mabilang kung ilang beses ko nang nakita ang tila maliit na gawin na ito na nagdudulot ng malalaking issue, lalo na sa mga nakatatandang lalaki. Ang hindi paggamit ng pampadulas o paggamit ng maling uri nito ay isang pagkakamali na dahan-dahang sumisira sa inyong sensitibidad, inyong kaginhawahan, at sa huli, sa inyong kakayahang tamasahin ang parehong solo at may kaparehang intimasya. At narito ang punto. Karamihan sa mga lalaki ay hindi umiiwas sa pampadulas dahil gusto nila. Umiiwas sila dahil walang nagsabi sa kanila kung gaano ito kahalaga habang tayo ay tumatanda. Noong kayo ay nasa edad 20 o 30, ang inyong balat ay mas nababanat, ang inyong sirkulasyon ay mas malakas, at ang inyong natural na pampadulas ay mas mabilis tumugon. Makalulusot kayo sa kaunting pagkiskis at hindi na ito iisipin pa. Ngunit pagkatapos ng edad 60, nagbabago ang mga bagay-bagay. Ang balat ay numinipis at natutuyo. Ang mga dulo ng nerbiyos na nagdadala ng mga senyales ng kasiyahan ay hindi na kasing bilis o talas. Ang daloy ng dugo ay hindi na kasing episyente. Kapag nilalaktawan nyo ang pampadulas
lumilikha kayo ng hindi kinakailangang pagkiskis, literal na kinakaladkad ang balat sa balat. Ang pagkiskis na iyon ay hindi lamang nagpapamanhid ng kasiyahan. Nagdudulot ito ng maliliit na sugat, micro-tears, iritasyon at pamamaga. Sa paglipas ng panahon, maaaring hindi nyo ito maramdaman kaagad, ngunit naiipon ang pinsala. Bago nyo mamalayan, sinisimulan na ng inyong katawan na iugnay ang pagsasarili sa discomfort, hindi sa kaligayahan. Naaalala ko ang isang Ginoo na nasa mga unang taon ng kanyang edad, 17, na pumunta sa akin matapos ang ilang taon ng humihinang sensitibidad. Akala niya ay may malubhang mali sa kanya. Nagpatakbo kami ng mga pagsusuri, inalis ang mga posibleng kondisyon at kalaunan ay natuntun ito sa isang gawi tuyong pagsasarili sa bawat pagkakataon. Hindi niya naisip kailanman na gumamit ng pampadulas. Nang gawin namin ang simpleng pagbabagong iyon, lahat ay bumuti. Hindi magdamag, ngunit tuloy-tuloy. Nagsimula siyang makaramdam ng higit pa. Naramdaman niyang mas komportable, mas kumpiyansa, mas buhay sa kanyang katawan. Minsan ang solusyon ay hindi isang tableta. Minsan ito ay kamalayan. Ang paggamit ng pampadulas ay hindi kahinaan. Ito ay karunungan. Ito ang paraan kung paano nyo pinoprotektahan ang inyong balat, pinatitindi ang sensasyon, at inilalapit ang inyong mga solong karanasan sa kung ano ang pakiramdam ng tunay na intimasya. At mahalaga rin ang uri nito. Ang water-based ay mainam para sa maikling sesyon, ngunit mabilis matuyo. Ang silicone-based ay mas matagal at nagbibigay ng mas makinis na pagkadausdos. Iwasan ang mga bagay tulad ng petroleum jelly o pangkalahatang losyon sa balat. Maaari itong makairita sa inyong balat at guluhin ang natural na balanse ng inyong katawan. Ang inyong katawan ay nararapat sa pangangalaga. Nararapat ito sa kaginhawahan. At kung matagal nyo nang binabalewala ang simpleng hakbang na ito, ngayon na ang panahon para magbago. Dahil ang susunod na pagkakamaling ating aalamin, hindi ito tungkol sa kung ano ang ginagawa nyo, kundi kung gaano kabilis nyo ito ginagawa. At ang pagmamadaling iyon ay maaaring mas malaki ang nawawala sa inyo kaysa sa inaakala nyo. Ika-4 na pagkakamali, paggawa nito ng mabilisan palagi. Nabubuhay tayo sa isang mundong laging nagmamadali. Para sa maraming kalalakihan, lalo na sa mga lumaki sa panahon ng kahihiyan o paglilihim tungkol sa sexualidad, ang gawi ng pagmamadali sa pagsasarili ay isang bagay na nagsimula noong bata pa at hindi na talaga nawala. Nakipag-usap ako sa hindi mabilang na mga nakatatandang lalaki na itinuturing pa rin itong isang bagay na dapat tapusin ng mabilis, tahimik at walang emosyon. Ngunit hayaan niyong sabihin ko sa inyo, ang kaisipang mabilisan na ito ay tahimik na sumisira sa inyong kakayahang makaranas ng pangmatagalan at kasiyasiyang intimasya. Kapag sinasanay niyo ang inyong katawan na labasan sa loob ng wala pang 2 minuto, tinuturuan niyo itong asahan ang pagkaapurado, hindi ang kasiyahan. Ang inyong nervous system ay nagiging nakaprogram para sa bilis, hindi sa lalim. Maaaring iniisip nyo
na nagiging episyente lamang kayo, ngunit ang tunay niyong ginagawa ay pinaikli ang inyong tibay, pinahihina ang inyong kontrol, at lumilikha ng mental na ugnayan sa pagitan ng pagkaantig at pagkabalisa. Ang ganoong uri ng pagkukondisyon ay hindi lamang nananatili sa silid tulugan. Lumalabas din ito kapag kasama nyo ang inyong kapareha. Ang resulta maagang paglabas, premature ejaculation, hirap na manatili sa sandali, isang patuloy na presyon na matapos ng mabilis kahit na ayaw nyo. Naaalala ko ang isang lalaki na lumapit sa akin na bigo dahil sabi niya ay hindi raw siya kailanman tumatagal para masiyahan ang kanyang kapareha. Inakala niyang problema ito ng pagtanda. Ngunit habang kami ay nag-uusap, naging malinaw sa tuwing siya ay nag-iisa, nagmamadali siya dahil sa gawi, dahil sa konsensya, dahil sa takot na mahuli. At ang kaisipang nagmamadali na iyon ay hindi siya iniwan kahit na ilang dekada na ang lumipas. Naaalala ng katawan. At kapag ilang taon yung pinalakas, ang paniniwalang ang bilis ay katumbas ng kasiyahan, hindi nakapagtataka kung ang inyong sistema ay nahihirapang bumagal. Ang katotohanan, ang mabuting pakikipagtalik maging sa sarili man o sa iba ay hindi dapat minamadali. Ito ay dapat na nararamdaman. Kapag bumabagal kayo, pinapayagan niyong mabuo ang pagkaantig. Pinalalalim niyo ang inyong kamalayan. Lumilikha kayo ng espasyo para sa emosyon, koneksyon at sensasyon na sabay-sabay na umusbong. Binibigyan niyo ng pahintulot ang inyong katawan na mag-enjoy, hindi lamang maglabas. At doon nagsisimula ang tunay na intimasya. Kaya kung itinuturing niyong parang isang bagay na dapat checklistan sa inyong mga gagawin ang pagsasarili, oras na para sirain ang gawin na iyan. Gawin itong intentional. Gawin itong mabagal. Muling tuklasin kung ano ang kayang maramdaman ng inyong katawan kapag huminto kayo sa pagsisikap na matapos at magsimulang kumonekta. At ngayon, dumating tayo sa marahil pinakalihim na pagkakamali sa lahat. Hindi ito tungkol sa kung ano ang ginagawa nyo, kundi sa kung ano ang inyong pinaniniwalaan. Dahil kahit na baguhin nyo ang inyong mga gawi, ang huling pagkakamaling ito ay maaari pa ring pumigil sa inyo ng walang anumang ingay. Ikalimang pagkakamali, pagdadala ng konsensya at kahihiyan. Ito marahil ang pinakanakapipinsalang pagkakamali sa lahat, hindi dahil ito ay maingay, kundi dahil ito ay tahimik. Hindi ito nagiiwan ng pisikal na peklat. Hindi ito lumalabas sa mga medical scan. Ngunit ito ay nananatili sa inyong isipan, sa inyong dibdib, at sa paraan ng pagtingin nyo sa inyong sarili bilang isang lalaki. Ang tinutukoy ko ay ang konsensya at kahihiyan na dinadala ng napakaraming lalaki tungkol sa pagsasarili, lalo na sa ating mga pinalaki sa henerasyon kung saan ang paksang ito ay hindi kailanman napag-uusapan, ng hayagan, o mas masahol pa, itinuturing na isang bagay na makasalanan o marumi. Nagkaroon ako ng mga lalaking nasa edad 60 at 70 na nakaupo sa aking harapan, umiiwas sa tingin, nahihirapang banggitin man lamang ang salita. Ang ilan sa kanila ay walang pinagsabihan, hindi ang kanilang mga asawa, hindi ang kanilang mga doktor, kahit na ang kanilang pinakamalalapit na kaibigan, na sila ay nagsasarili pa rin.
at ang emosyonal na pasanin ng pagtatago ng bahaging iyon ng inyong sarili taon-taon ay maaaring mabigat. Lumilikha ito ng katahimikan. Nagtatayo ito ng mga pader. Dahan-dahan nitong kinukumbinsi kayo na ang inyong sexualidad ay isang bagay na dapat itago, hindi yakapin. At sa paglipas ng panahon, ang paniniwalang iyon ay sumisipsip sa bawat aspeto ng intimasya. Ang kakahihiyan ay tuso. Maaaring iniisip nyo na lumalabas lamang ito kapag kayo ay nag-iisa, ngunit sinusundan kayo nito sa silid tulugan. Sinasabi nito sa inyo na masyado na kayong matanda na hindi nyo dapat maramdaman ito na ang kasiyahan ay isang bagay na nalipasan ninyo. At kapag pinaniniwalaan nyo iyan, kahit na hindi nyo namamalayan, tumutugon ang inyong katawan. Nawawalan kayo ng koneksyon. Pinipigilan nyo ang pagnanasa. Nahihirapan kayong gumanap, hindi dahil sira kayo, kundi dahil tinuruan kayong makaramdam na sira kayo. Nakita ko na itong paulit-ulit na nangyayari. Ang isang lalaki ay naniniwalang may ginagawa siyang mali sa pagtuklas sa sarili niyang katawan. Kaya itinatago niya ito, minamadali niya ito, pinarurusahan niya ang sarili pagkatapos. At kalaunan nawawala sa kanya ang koneksyon hindi lamang sa kanyang kapareha kundi sa kanyang sarili. Ngunit narito ang kailangan niyong marinig, ang pagsasarili ay hindi ang kaaway. Ang konsensya ang kalaban. Ipinanganak kayo na may kakayahang makaramdam, kumonekta, tamasahin ang inyong katawan sa bawat yugto ng buhay. Hindi iyan nawawala sa pagtanda. Sa katunayan, habang tumatanda kayo, lalong nagiging sagrado ang koneksyong iyon. Kaya kung kumakapit kayo sa konsensya oras na para bitawan ito, hindi kayo mas mababang uri ng lalaki dahil sa pagnanais ng kasiyahan. Hindi kayo kahiya-hiya sa paghahanap ng koneksyon. Kayo ay tao at ang inyong pagnanasa ay mahalaga pa rin. Kapag binitawan nyo ang konsensyang iyan, binubuksan nyo ang pinto sa mas malalim na kumpiyansa, mas matibay na koneksyon at pangmatagalang sigla. At ngayon oras na para kunin ang lahat ng ating napag-usapan at tingnan ang mas malaking larawan. Bakit partikular na mapanganib ang mga gawin na ito pagkatapos ng edad 60? Ano ang mangyayari kung hindi tayo magbabago? At higit sa lahat, anong mga pagbabago ang posible kapag ginawa natin ito? Tingnan natin ng mas malalim. Bakit ninanakaw ng mga gawi na ito ang inyong intimasya? Pagkatapos ng edad sa 60, sa edad na 60 ang inyong katawan ay hindi na katulad noong 30 anyos kayo at iyan ay hindi isang kabiguan. Iyan ay katotohanan. Binabago ng pagtanda ang lahat, ang inyong balat, inyong mga nerbiyos, inyong mga hormon, inyong daloy ng dugo, at inyong mga emosyonal na pangangailangan. Ang dating masarap sa pakiramdam ay maaaring hindi na ngayon. Ang dating inaabot lamang ng ilang minuto ay maaaring mangailangan na ngayon ng mas maraming oras, mas maraming pangangalaga, mas maraming intensyon. Ngunit narito ang panganib, kung kumakapit pa rin kayo sa mga gawi na nahubog ng kabataan, stress, o paglilihim, hindi lamang sila luma na, sila ay nakapipinsala. Ang mga rutinang ito, mahigpit na hawak mabilisang paglabas mental na pag-uulit, tuyong pagkiskis tahimik na kahihiyan, ay maaaring mukhang hindi nakapipinsala
ng paisa-isa. Ngunit kapag pinagsama-sama bumubuo sila ng isang pattern na dahan-dahang naghihiwalay sa inyo mula sa inyong katawan, sa inyong kapareha, at sa inyong kumpiyansa bilang isang lalaki. Sa aking mga taon ng practice, nakita ko na itong nangyayari ng paulit-ulit. Ang mga lalaking naniniwalang sila ay tumatanda lamang ay dumating na bigo, nadidismaya sa kanilang pagganap, wala sa tono sa kanilang mga kapareha, at nahihiya sa inaakala nilang dysfunction. Ngunit, nang alisin namin ang mga patong-patong na balakid, natuklasan naming hindi ang edad ang sumira sa koneksyon. Ito ay ang rutina. Ang mga taon ng hindi namamalayang mga gawi ay nagpamanhid sa kanilang sensitibidad, nagpaikli sa kanilang tibay, at lumikha ng pader sa pagitan ng kanilang pagnanasa at kanilang karanasan sa kasiyahan. Ngunit nang mailantad namin ang mga gawi na iyon, nang handa na silang magbago, may isang makapangyarihang nangyari. Nagsimula silang makaramdam muli. Nagsimula silang mag-enjoy muli. At sa maraming kaso, mas maganda ang kanilang naramdaman kaysa sa mga dekada na ang lumipas. Isang lalaki na nasa mga unang taon ng kanyang edad 70 ang nagsabi sa akin na sa unang pagkakataon, sa loob ng maraming taon, sila ng kanyang asawa ay nagtatawanan muli sa kama. Isa pa ang nagsabing huminto na siya sa pag-iwas sa intimasya at nagsimula ng asamin ito. Hindi ito mga himala. Ito ay mga lalaking gumawa ng desisyon na sirain ang siklo, muling buuin ang tiwala sa kanilang mga katawan at muling kumonekta sa isang bagay na akala nila ay nawala na sa kanila ng tuluyan. At ngayon kayo naman, nakita nyo na kung ano ang ginagawa ng 5 gawi na ito sa inyong buhay sexual. Nakita nyo kung gaano kadali silang pumuslit sa likuran, nagnanakaw ng saya, nang hindi nyo man lamang napapansin. Ngunit paano kung ang sagot ay hindi komplikado? Paano kung ang inyong pag-unlad ay mas malapit kaysa sa inaakala nyo, oras na para bawiin ang intimasyang nararapat pa rin sa inyo? Huling pagninilay-nilay, kung umabot kayo hanggang dito, nangangahulugan ito na may isang bagay sa loob nyo na handa na para sa pagbabago. At nais kong sabihin sa inyo, walang dapat ikahiya roon. Ang mga gawi na napag-usapan natin ngayon ay hindi tungkol sa paninisi. Ito ay tungkol sa kamalayan. Karamihan sa mga lalaki ay hindi alam na ang maliliit na kilos na ito ay maaaring magkaroon ng malalim na epekto. Ngunit ngayong alam nyo na mayroon kayong pagpipilian. Maaari kayong magpatuloy sa kung ano ang pamilyar at dahan-dahang mawalan ng koneksyon sa inyong katawan o maaari kayong magsimulang muli. Maaari niyong kalimutan ang hindi na nagsisilbi sa inyo at matutunang muli kung paano makaramdam ng malalim, ng buo, ng may kumpiyansa. Ang inyong edad ay hindi nagtatakda ng inyong kasiyahan. Ang inyong nakaraan ay hindi kumokontrol sa inyong hinaharap. Ang mahalaga ngayon ay kung ano ang pipiliin nyo sa susunod. Dahil kahit sa edad na 60, 70 o higit pa kayo, ay may kakayahan pa rin para sa intimasya, para sa saya, para sa koneksyon. Narito ang isang aral sa buhay na natutunan ko at ibinahagi sa hindi mabilang na mga pasyente. Ang tunay na sigla, lalo na sa ating mga huling taon, ay hindi nagmumula sa pag-iwas sa mga bahagi ng ating sarili,
kundi sa pagyakap sa ating buong pagkatao ng may kabaitan at pangunawa. Kasama rito ang ating sexualidad. Ito ay isang mahalagang bahagi ng kung sino tayo, at ang pag-aalaga rito ay isang anyo ng paggalang sa sarili. Kaya maging mabait kayo sa inyong sarili. Bitawan ang konsensya. Dahan-dahan lang. Muling kumonekta. Nararapat sa inyo ang isang buhay sexual na sumasalamin sa kung sino kayong lalaki ngayon, hindi sa mga gawin ng kahapon. At kung handa kayong gawin ang unang hakbang, ipinapangako ko sa inyo na mamamangha kayo sa kung gaano karaming buhay at kasiyahan ang nananahan pa rin sa loob nyo. Kung ang mensaheng ito ay nakaantig sa inyo, i-type ang muling angkanin sa mga komento sa ibaba para ipakita na handa na kayong bawiin ang inyong kumpiyansa, inyong koneksyon at inyong kasiyahan simula ngayon. Mangyaring ibahagi ang artikulong ito sa mga kaibigan o kamag-anak na maaaring makinabang sa impormasyong ito.